Kita nyo ang Japan, oh, kahit anong mangyari sa kanila, sama-sama silang bumabangon sa lahat ng mangyari, ng pangyayari. Sama-sama sila, hindi sila divisive. Lalo mga politiko, bawal gumawa nung ginagawa nila Pimentel. Susumpahin ka ng tao ron. Magpapakamatay ka na. Kung doon yung ginawa sa Japan yung ginawa nyo rito, magpapakamatay ka na dahil mumurahin ka na ng tao eh. Nakakahiya ka na eh. Ha? At ang Hapon, alam naman ninyo, ayaw nang napapahiya. Yan lang oh. Ayaw na ayaw nila. Di baling mawala na sila ng pera, malugi na sila, huwag lang sila mapapahiya. Sapagkat yung kahihiyan sa kanila ay katumbas ng kamatayan. Eh, dito lang naman mga makakapalang mukha eh, mga kaibigan. Di ba? Oh. Wala, ito yung mga ginawa ni Luma, Eric Yap na to. Sa ibang bansa nyo ginawa yan. Sa Japan, susumpahin ka ng tao riyan. Mapipilitan ka magpakamatay. Kasi habang buhay na yun eh. Oh. Di ba? Kaya nga dito sa atin, ang sabi, ang mga Pilipino, merong sakit. Ano ang sakit ng Pilipino? Madaling makalimot. Maigsi ang memorya, mga kaibigan. Oh. Kung hindi ba totoo yan eh, sa palagay niya, makakabalik pa sa kapangyarihan, dapat pang makabalik sa kapangyarihan niya sila era. Oh. Nakabalik pa eh. Nakapandugas pa sa Maynila eh. Sipin ninyo yan. Sa Japan nangyari yung si Erap, sipin mo. Pinatalsik. Binilanggo. Inatulan. Guilty. Tapos tumakbo. Nakakita na ba kayo nung gano'n? Sa Japan, meron bang gano'n? Sa Japan, di ba, ilang beses na tayong nagkakaroon dito ng mga balita na binabahagi natin sa inyo. Masabit lang yung pangalan. Hindi importante sa kanyang magpaliwanag siya. Ang unang importanteng ginagawa, nagbibitiw sa tungkulin. Ewan ko kung magbitiw pa si Coco Pimentel. Tsaka yan si Eric Yap. Buhay ang ano nyo ngayon. Ilang buhay ang idinamay nyo ngayon na nanganganib dahil sa inyo. Oh, yan po eh, mga kaibigan. Ito, ano to eh, tayo mga mamamayan, wala tayong ibang bansa. Kaya hindi natin pwedeng talikuran ng katotohanan na itong pinagdadaanan ngayon ng mundo. Hindi natin magagawang tumalikod sa isa't isa. Kung hindi, mauubos ang lahi ng Pilipino. Sino papalit? Gusto niyo ba pumalit? Lahi ng Incheck? Yung ba gusto niyo mangyari? Ngayon, paano natin, ano ang isang pinakamabisang paraan ngayon para natin maipaglaban ang survival ng ating lahi bilang mga Pilipino? Eh, yung makipagkaisa lang tayo. Kasi, yun pa lang sa ngayon ang tanging maikokontribusyon ng bawat isa. Yung pananatili natin sa bahay para hindi na tayo maging sagabal. O kaya, baka tayo makasagap niyan, makapagkalat pa tayo, makapagpahamak pa tayo ng iba. O, yun lang ang gagawin mo. Wala ka ng, yung hindi ginawa ni Coconut Pimentel, at saka ni Eric Yap, sipin mo kung gaano kabilis yun, yung kay Pimentel. Nagpunta sa party, may beso-beso pa, di ba? Sa lola niya. Kay Baby Arenas. Mga kaibigan, ilan yung tao ron? Nakahalubilo niya yun. Close contact yun.
mga kaibigan. Sa isa lang yan sa kanila. Hindi pa nila alam ngayon kung sino sa kanila ang nahawahan o hindi. Yung pagkalat ho niyan, yung pag-multiply niya, napakabilis niyan. Di ba? Yung isang mahawahan mo, manghahawa ng marami yun. Ikaw naman, marami kang hinahawahan eh. Di ba? O, sabihin mo, nakahawa ka ng 10. Yung hinawa mo, makahawa ng 10. Ilan yung nandun? At yung mahahawahan ng 10, makakahawa pa ng 10. Yung palaki ng palaki yun. Di ba? Mga kaibigan, paano gagawin natin doon? Di ba? So, ang pinaka tama lang, ang pinaka pwede lang nating maging partisipasyon, yung sandali sa panahon na to, santabi muna ang politika. Santabi muna natin ang ibang issue. Pwede tayong bumanggit ng ibang issue, pero ang primary concern ng bawat isa ay yung palimutan muna natin ang galit. Galit tayong lahat, pero ipaubaya muna natin sa taas yan. Mas importante po ngayon ang partisipasyon natin na makipagkaisa muna tayo. Darating din ang panahon para sa ganyan. Babalik din tayo sa normal. Lalo na kung susundin natin. Kasi wala namang ibang pwede magpasunod sa atin. Yun nga, sinasabi ko, gusto niyong maisalba ang ating lahi. Makasurvive ang mga Pilipino. O gusto ninyo walang makasurvive at mga inchik na lang ang pumunta rito. Ang pangit naman yata, no? Diba? Mga kaibigan. So, ganun po ang gagawin natin. Simple lang eh. Pinaka-importante, lalo ngayon, di ba kagabi, binalita natin yung sinasabi na ngayon yung umpisa na ngayon, ito yung mga critical na sandali, mga kaibigan. Ito yung critical. Dahil dun sa nag-lapse yung 14-day quarantine ng iba na mga PUI, diba? O ano pa yung suspected na may kaso. Dahil na-clear yan, maglalabasan yan. Yung iba naman dyan, nag-self-quarantine, pero hindi nila pinagtatapat kung ano yung talagang nararamdaman nila. Diba? Mga kaibigan. So, yun lang ang magagawa na. Umiiwas tayo para hindi tayo mapahamak. Yung gutom mo, yung sinabi dyan eh. Di ba? Ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Di ba? Saan daw? Sabi ni Kristo. Kita nyo, bigla tayo naging rito. Hindi, totoo yan eh. Di ba si Kristo nung panahong siya nag-ayuno, 40 araw, 40 gabi ba yun? Na walang kain. Puro pananalangin ang ginawa ni Kristo. Kasi malapit na niyang harapin yung itinakda na kanyang pagdaraanan, mga kaibigan. Kaya ang ginawa niya, nanalangin siya ng nanalangin. Doon sa pagkakataong yun, umeksena ang isang politiko, demonyo, mga kaibigan, di ba? Si Satanas. Umeksena ron. Ang sabi ni Satanas, dinala siya. Sabi, ayan ang batuan niya. Kung talagang anak ka ng Diyos, pag-utos mo na maging tinapay ang bato, di ba? Kasi gutom eh.
O, di ba? Ano panunukso mo dyan? Ano papain mo dyan? Di pagkain, di ba? Pinaisip niya pagkain. Ha? Ano sabi ni Kristo? Ba, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Gawin niyo yan. Oh, binibigay sa inyo ang paraan eh. Di ba? Yan ba mga yan eh, palibasa, mga walang aral ng ano yan, hindi natutunan nila yan. Yung mga politiko na yan, hindi sila natuto sa ganyan, hindi sila trained. Wala silang orientation gaano. Kung meron man eh, wala. Ang Biblia, hindi nila alam yan eh. Di ba? Paano kang susunod yan eh? Paano hindi nila alam mga nakasulat yan eh. Mga kaibigan, akala nila kasi nadadaan lahat sa pagbabanal-banalan. Abot ka ng pera, banal ka na nun, mga kaibigan. Basta raw, wala eh. Oh. Dinala pa nga si Kristo, di ba? Sa itaas ng bundok. Pinakamataas na bundok. Ano sabi ni Satanas? Nakikita mo nga niya yung mundo. Lahat ng kaharian. Bibigay ko sa iyo lahat yan. Sumamba ka lang sa akin. Anong sabi ni Kristo? Ano? Nasusulat niya, sa Panginoon Diyos mo lang ikaw sasamba. Kita na ninyo? Pera yun ha. Kayamanan, mga kaibigan, kapangyarihan. Eh gaano karami demonyo rito kung tutuusin ninyo? Ang pinili yung kwan eh. Kayamanan at kapangyarihan. Oh, di ba? Hindi sinasabing lahat yan eh, demonyo. Meron namang sigurong natitira pang mga ano yan. Meron din naging mabuti, di ba? O, mga kaibigan. Yun ang katangian ni Kristo eh, mga kaibigan eh. Na hindi magagawa ng isang tao. O. Pero kung susundin mo yun, hindi pa susunod sa iyo yung mga inaral ni Kristo kung hindi mo magagawa, kung hindi magagawa ng tao yun. Magagawa ng tao yun. O, kaya pinasusunod niya. Oh. Yun. Eh, hindi naman ito special power, di ba? Naiga nga ako eh. Oh, pag tinanong mo si Justice Secretary, hindi magagamit. Di ba? O hindi ganun eh. Iba eh, mga kaibigan. Sa kay Kristo, yung batas nagagamit eh. Dapat gamitin eh. Oh, kigibara. Ba hindi? Senador yan eh. Oh, ba't natin ikukulong yan? Di ba, mga kaibigan? Bueno, masyado nang mahaba yan at